Magandang araw pong muli at muli po welcome tayo dito sa Mahuntahan ng Bayan TV. Panoodin muna po natin at pag-usapan itong sinasabi na naman ni dating Senador Antonio Trillanes na mayroon na daw po silang nakahandang 22 articles of impeachment para kay BP Sara at naghahanap na lang sila o naghihintay ng congressman na willing mag-endorse nito. Ito pong si Antonio Trillanes ay talaga pong kilala na ito sa pagiging master tailor. At hindi lamang po dyan kay BP Sara siya gumawa ng ganyan, kundi pati kay dating President Rodrigo Roa Duterte at sa kanya pong kapatid na si Pulong. Anyway, panoodin muna po natin itong nasabing balita at bago po tayo magbigay ng reaksyon. And then paki-like and subscribe na rin pong muli. Maraming salamat po. May niluluto na umanong reklamo para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa programang Storycon ng One News kanina. Ayon sa kanya, may kausap na siya sa Kamara para siyang maghain ng impeachment complaint. Basta't kami nakaredy na, 22 articles of impeachment ito. Nag-aantay kami ng congressman na willing to endorse it. But I believe ang pinakamaganda rito yung Congress mismo ang mag-file. Ayon kay Trillanes, ilan sa... So yan po yung sinasabi ni Trillanes. Nakaredy na sila, 22 articles yung nakahanda, pero naghihintay pa sila ng congressman na willing mag-file nito at mukhang dito magkakaroon sila ng kaunting problema kasi doon sa mga hearing sa deliberation ng budget ng OBP, lagi silang nabubukya ni BP Sara at yung lagi nilang sinasabi na paglustay ni BP Sara sa confidential fund noong 2023 ay malinaw na inisyuhan na ng COA ng certificate of auditing at ang nakalagay doon ay unqualified. Kung baga, yun ang pinakamataas na rating na pwede nilang ibigay sa isang agency na kanilang ino-audit. O ituloy po natin. Ng impeachment ang betrayal of public trust, graft and corruption, bribery at culpable violation of the Constitution at iba pang high crimes. So yan po yung mga kaso daw na ihaharap ni Trillanes kay BP Sara. Una, yung betrayal of public trust. Ito po ay sa kadahilan ng hindi po pumupunta si BP Sara doon sa hearing deliberation ng kanyang budget para sa 2025. At ang sinasabi po nila, ang hindi pagdalo ni BP Sara Duterte sa budget deliberation ay pambabastos sa mga tao. So sa madalit sabi po, kailangan nandoon si BP Sara para daw sumagot sa mga tanong. Pero doon po sa budget ng presidente na nasa 10 billion, wala pong presidente dumating, walang representative na dumating, wala silang natanong ng anuman tungkol sa budget na may kinalaman sa proposal ng opisina ng presidente. At yun po ay nakapasa ng walang kaproblema. At wala pong naging tanong kung sa anumang bagay. Ang pagkakaiba po kay BP Sara, ang tinatanong po sa kanya ay hindi yung budget na proposal para sa 2025. Kundi ang pilit po nilang itinatanong kay BP Sara ay yung kanyang mga confidential fund noong 2023. So yan po yung lagi nilang hinahanap na yan naman po ay nasagot na ng BP at nabigyan na rin ng liwanag ng Commission on Audit. At ito pa po, mayroon pa raw graft and corruption na malamang ito ay may kaugnayan pa rin doon sa budget ng confidential fund. Meron pa raw bribery, culpable of public violation of the Constitution at saka daw po iba pang high crimes.
So ituloy po natin at nang malaman po natin kung ano-ano pa itong ipinagbibida ni Antonio Trillanes na mga kaso-kaso. Kabilang sa mga basihan nito ang mga kontrobersyal na confidential funds ni VP Sara sa Office of the So yan na po. Yung sinasabing confidential funds daw ng Office ng Presidente doon sa kanyang opisina. Ito po yung 125 million na nanggaling sa opisina ng Pangulo. At ito po naklaro na. Meron pa pong 650 million na confidential fund daw sa OBP, sa DepEd and OBP noong 2023. At meron pa ito 2.7 billion peace and order funds in Davao City and joint bank account ni Sara with PPRD. So yan po yung mga sinasabi ni Antonio Trillanes na mga kaso. Ito po ay mga nagsilabasan lang ngayon kasi kailangan talaga ni Antonio Trillanes magpasikat. Kailangan niya talagang makakuha ng simpatya para manalo sa Caloocan. So yan po yung isang dahilan yan. Vice President noong 2022 at 2023. Naniniwala rin daw si Trillanes na makakakuha ng 18 boto sa Senado para ma-impeach si VP Sara. At Wala naman hong amor itong si Sara Duterte yan sa mga senador. At sinasabi po niya, 18 senador daw ang boboto ng pabor sa impeachment ni Sara, VP Sara, kasi wala raw namang amor yung mga senador kay VP Sara. Maaari pong wala talagang amor, pero kitang-kita po kung paano sila barabarahin ni Sara kapag hindi na tama ang kanilang ginagawa. At yan po ang isa sa dahilan kung bakit yung mga senador dyan ay medyo alanganing questionin si VP Sara. At yung iba nga, humahabol-habol na lang halos kay VP Sara. Tuloy po natin. Ayan. Kasi ano nga siya, no? Parang reyna yung pag-asa niya. The optics are not good. Maghanap siya ng kakampi. Politically isolated na siya. Wala pang tugon ang tanggapan ni VP Sara tungkol dito. Paglilinaw naman ng ilang kongresista. Purely technically po, it is in a way betrayal of public trust. But whether it would amount to impeachment, masyadong malayo naman po yun. Pero may posibilidad daw na hilingin nilang magbitiw si VP Sara dahil tila hindi na raw ito interesadong gawin ang kanyang trabaho. So mukha pong dito sa sinabi nitong isang kongresista, mukhang may problema na si Trillanes. Mukhang malayo raw para sa impeachment yung pinagsasabi ni Senator Antonio Trillanes. Ano ba yan? Nag-uumpisa pa lang, mukhang magkakasabit-sabit na. So, ito po kasing si Trillanes ay kilala at alam natin na kritiko ng mga Duterte at naghahabol talaga siyang muling ma-build up yung kanyang nasirang pangalan na sinira niya rin naman dahil sa kanyang mga kalokohan. So, yan po si Trillanes. At dito po sa Kongreso, meron talaga pong mga kongresista na naghahangad na bumaba si VP Sara. Kasi po, malalagay din sila sa alanganin kung sakasakaling manalong presidente si VP Sara ngayong 2028. Dumalo ng ilang beses sa budget hearing ng OVP. We can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita O yan, si Raul Bongaling. Ito po ay party list representative ng Ako Bicol. Ito po ay isa doon sa mga nabisto na may mga tinatagong yaman. At mukhang isa rin doon sa mga nakakaalam doon sa mga appropriation funds na insertion at mukhang nakikinabang ng husto. Ito po ay bata-bata rin ni Tambaloslos. hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. Mukha pong hindi rin maintindihan itong congressman na ito kung ano yung sinasabi ni Sara, yung nakalagay sa sulat na ipinupurgo na niya yung kanyang karapatan na ipagtanggol yung budget ng OBP at ipinapaubayan niya na lahat sa Kongreso. Kasi nga po, nung huling hearing na siya umattend,
nahuli niya yung script at yung stick to the plan na nagkabuhol-buhol dahil doon sa mga kongresistang wala sa ayos at hindi pinractice yung kanilang papel. So ito pong isang ito, si Bungalon, medyo nagmamagaling at medyo nagpapasikat din. Pero mukhang sa inodoro din ang bagsak nito. Her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So, ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa Ang gawin ang O yan po yung sinasabi ni Bungalon, hindi na interesado si BP Sara at mas pinili pa raw na pumunta sa beach para mag-aliw. So, ganyan po sila didispalinghado. At ang pagkaintindi niya po doon sa budget at saka doon sa obligasyon ay iisa. Akala niya ang budget ayun na yung obligasyon. Magkaiba po yung budget. Magiting na sina congressman. Yung budget po ay kailangan para magawa yung mga proyekto. Yung obligasyon po ay yung papel o dapat gampanan ng isang opisyal at si BP Sara po ay hindi nahulog o nawala sa pagganap sa kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. So kung yun po yung dadahil ninyo sa impeachment, mukhang magsasama kayo ni Trillanes sa walang pupuntahan. At hindi po makikinig sa inyo si Sara Duterte na bumaba sa pwesto dahil lang sa sinasabi niyong hindi siya dumadalo. Kasi nga po, sumulat niya sa inyo at sinabi niya na yung kanyang dahilan at na siya mismo ang nagsabi na huli niya na yung mga script. At siya na rin ang may sabi na yung Kongreso naman ay kontrolado lang ng dalawang tao. Yung budget, si Saldico at si Tambaloslos. At lumabas na rin po sa maraming pahayagan at maraming social media platforms ang mga katiwalian dyan sa appropriation funds na yan. So, palagay ko kung yan ang rason nyo sa impeachment, mukhang mabibigo kayo. So, ituloy po natin. kumakalat online ang mga litratong ito ni VP Sara. Naka-shirt at shorts lang ang bise sa isang resort sa Calaguas Island. Sa isang pahayag kahapon, nagbabala ang OVP sa publiko. So yan pong mga larawan na yan ay peke o hindi po yan kahapon o hindi po yan nung kanina na oras ng pagdinig sa BP. Ang pagkaalam po namin nung weekend nandyan siya sa beach resort pero hindi po yan dahilan kanina para hindi siya umattend. So nagsabi na rin po yung opisina niya na yan ay isang peke. Ito po yung sabi. The public is cautioned about the attempt of some media outlets to once again besmirch the reputation of the Vice President by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberation of the budget office of the Vice President. So yan pong ang mga larawan na yan ay hindi po totoo at yan po yung sinasabi nitong si Bungalon at saka nung si Libanan na imbis na dumalo daw sa deliberation ng budget ay pumunta lang sa beach. So ganyan po kababaw mag-isip itong mga congressman na alalay ni Tamba. Ganyan lang po ang abot ng kanilang ideya at yan po ang sinasabi nilang dahilan para ma-impeach o bumaba sa pwesto yung Vice Presidente. Tungkol sa mga pinakakalat na fake news para raw sirain ang reputasyon ng VP. Kabilang nga ang istoryang nasa beach siya sa gitna ng plenary budget deliberations. Pinabulaanan din ng OVP na pinaghintay nila ng 17 oras ang mga kongresista sa budget deliberation kahapon. Ito po kasing 17 hours na itong sinasabi na paghihintay ng mga congressman para lang ma-deliberate o mapag-usapan yung budget ni BP Sara ay hindi po totoo. Unang-una, bukod po doon sa budget ng Office of the Vice President, meron pa pong ilan o 5 yatang items na nakalaan para pag-usapan. At umabot po sila ng 3 o'clock ng madaling araw, yon ang sinasabi nila. So hindi ibig sabihin na yung Office of the Vice President ang naging dahilan kung bakit
kung bakit na-delay yung hearing. So, ito pong sinasabi na ito, itong paghihintay nila ng ganito katagal, ay hindi lamang dahil sa paghihintay kay BP. Marami pa po silang ibang bagay na pinag-usapan. At kung totoo man po ito na hinintay nila ng ganito katagal, nasa kanila po yung problema. Kasi unang-una, may sulat yung Vice Presidente noong pang September 11 na hindi na siya dadalo sa anumang budget deliberation. So pagkakamali na po ito ng mga kongresista na umasa at naghintay sa wala. So nanindigan lang po yung Vice Presidente sa kanyang sinabi na hindi na siya dadalo. And anyway, dito po sa sinasabi ni Trillanes na article of impeachment niya, sana po ay magtuloy-tuloy siya at sana mayroon siyang makuha talagang kakampi sa kanya kasi sa tingin ko mukhang malabo na samahan ito ng mga ibang politiko dahil kilala po si Trillanes na tagagawa lang ng kasinungalingan at mukhang itong pinagsasabi nito ay napakalabo ng mangyari. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming pong salamat.